Pinagyayabang na mga condominium or pabahay daw kuno, pero hindi naman pala mapupunta dun sa mga nagbabayad ng renta. So ang tawag daw, sabi nga ni Congressman Valeriano, ay mga assignees lang at hindi sa kanila What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Oh yeah! Puta na, naubos yung lakas ko. Come on, come on, come on! Oh yeah! Nagbabalik na, nagbabalik! Galing sa masamang sumpa ng kalaban. Oh. Yeah. Oh. Sarap. Oh. Ow. Sakit. Ay. Kumirit na naman. Umirit na naman ang mga kalaban, mga kayon, ha? Pasok na mga suke, pasok, pasok. Araw ng Lunes. Huh! Come on. Bakit ako? Ay, magandang umaga. Ay, tanghali. Hapon. Sorry. Hapon sa mga manonood natin sa Joe Malone TV. Muntik ko na makakalimutan yung mga sinasabi ko, yung mga spills ko. Muntik ko na makakalimutan. No? Today is November 11, alauna ng hapon, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, yung mga OFW natin dyan, yung mga Iskonian natin dyan na patuloy na nakikipaglaban, syempre sa laban natin, syempre. Eto na nga at humirit na naman. Ang daming humihirit ngayon. Medyo tatahimik lang na onte, tapos hihirit na naman. Maraming din salamat doon sa post natin. Actually, yung post yung upload natin kahapon, puta na hilo ko. Yung upload natin kahapon, yun yung bago ako magkasakit. Hinabol ko lang i-upload kahapon kasi nasa 85% pa rin yung yung tansya ko, yung aking recovery. Nasa 85% kasi may mga rashes pa ako eh. May mga rashes ako na sobrang liit. May mga pino, ganun. Tapos syempre hindi mo siya masyadong makikita not unless tututukan mo gawa na maputi yung skin ko. Ayan, no? Ayan nga, meron pa nga, oh. Ewan ko kung nakikita nyo dyan. So, meron pa. So, I'm not 100% fully recovered. Pero, kailangan ko na magtrabaho. Kasi, bumababa na yung views natin. Kaya, pakiusap sa mga nanonood sa atin, ha. Huwag nyo skip yung ads. Yung mga ads ko. Tapos, pag may time kayo, may spare time kayo, paulit nyo lang yung mga videos ko dyan. Tapos, pagka nagka-ads, timpla na lang kayong kape. Ayun lang naman kung okay lang sa inyo. Kung wala naman kayong ginagawa, di ba? Magandang hapon sa inyong lahat, yung mga viewers natin abroad, Iskonians natin abroad, ang dami nyo dyan. Ang plano ko, pag nakita kami ni Yorme, papabati ko kayo. Pero syempre, hindi isa-isa. Ano lang, syempre, kay general na. Papabati ko kayo, yung mga Iskonians natin. Tapos, yung mga viewers natin, syempre sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga nakikipaglaban,
sa laban natin, no? Laban natin 'to hanggang sa maupo si Yorme Isko Moreno. At may mga ilan na nagko-comment diyan. Medyo pumapasok na yung mga kalaban natin dito sa atin eh. May ilan nagko-comment diyan na Sam Versosa, good luck sa inyo, ha? Good luck sa inyo. Eto na nga. Yung mga bagong pasok, syempre wag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Araw-araw naman tayo nag-upload. Tapos, eto na nga. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads, ha? Saka like and share yung videos natin. Pakiusap, ha? Thank you so much. Maraming salamat. Eto na. Noong nakaraan kasi, meron tayong nakita nga common knowledge naman to. Na post ni Sam Versosa, yun yan, na sumali sila sa magjowa. Sumali sila sa sa New York City Marathon. Ayan. Nanalo ata sila. Nanalo. Yan, yung nakikita nyo na yan. Nanalo ata kasi may medal. Yan. Ang siste. Ayan. Ayon ito kay Star Elamparo. Celebrities and cheating at New York City Marathon. The 52nd edition of the iconic New York City Marathon or yung NYCM was held last Sunday with a record-breaking of 55,646 runners crossing the finish line. Tapos eto na. May mga may mga saan na ba 'yon? May mga allegation na ito dito pala sa kabila. Ito. Yan na 'yon, no? So nag-post nito, ayun, basahin natin. Yung Estrella Elamparo. So siya ata to. Ayan. Sabi niya, a celebrity couple, one of whom is running for an important public office, allegedly, cheated in order to finish the New York City Marathon. Binabasa ko yung comment eh. An investigation is apparently underway. In the meantime, one can access their splits with 3-mile marking missing at the official NYCM app. May app pala silang ganun. Tapos ito yung mga comment. Ito yung mga comment, basahin natin. I'm one of those who are tracking them after I finish my own time and have the proof, attorney. I could explain the split. I cannot sleep that day and told my group if I was wrong or not. Nag-train ba sila? Si Miss Pia nga, tinapos kahit gabi na siya. Tapos ito na, proud of you, attorney John Ailing. Blood and sweat, tinapos mo. Nakakahiya naman sa kanila. Ayan ang mga comment. I really don't get what joy or fulfillment one derives from taking credit for something that was not genuinely earned in my competition or activity, or as simple as going about our daily business. Integrity is key. Integrity is the key. That means doing the right thing. Doing the right thing. Doing the right thing even when no one is watching. Yun ang integrity. Yun na. Tapos yun na. Dami na nag-comment dyan. Ayun. So, yun ang issue. So, allegedly, nag-cheat daw itong yung mga taga-SB dyan. Nag-cheat daw. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dyan? Kung mapapatunayan nga, delikado ang Maynila. Delikado yung mga boboto. Di ba? Kung talagang kung talagang mapapatunayan, parang ang hirap naman ata maging isang leader ng ganun, no? Na sa simpleng bagay, mandadaya ka na what more, yung ang kaharap mo, mga taong manilenyo. Di ba? Tapos ito, meron tayo ritong video na kung saan in-interview si SB. Ito, halo-halo na to I mean, may mga topic kasi na si pilit. Parang kay Mayora din may mga topic silang pilit na, alam mo yun, na parang
parang paulit-ulit sila kasi siguro wala na silang makita maiba to talaga, no? Kaya parang paulit-ulit na yun ang binabato kay Yorme. Well, in fact naman, si Yorme naman, wala. Patuloy naman doon sa trabaho niya. 'Di ba? Hindi naman naninira si Yorme sa mga kalaban niya. Pero etong mga to, talagang paulit-ulit na inuulit-ulit yung mga pambabato nila kay Yorme Isko Moreno. Ito, panoorin natin. Ito, hindi ako bago lang din to pag galing to sa isang channel. Kung may last meeting ka raw with former Mayor Isko, ano nangyari? Pakwento. Wala bang stop na nangyari? Oo, pareho kaming nagulat. Nakita po kami sa isang awards night na awardan tayo ng Philanthropist of the Year, tsaka Outstanding Public Service Program at Outstanding Public Service Post. At nandun din siya, nakakuha rin siya ng award at nagkasabay pa kami sa stage. Nag-usap kayo. Wala, nagkamayan lang po. Pero si Mayor Hanin, nagkaroon na ka na encounter. Nagkaroon na po pero before pa po nag-file ng COC dati, mga birthday na mga ilan nating kaibigan, nagkataon nandun po kami sa isang lugar. So ako naman po yung lumalapit palagi para bumate at magbigay pugay sa kanila. So kay Mayor Isko, kayo po na lumapit. Opo. Ako rin po. Ano reaksyon ni dating Isko Moreno nung lapitan ng puso? Siguro wala, kumamay lang siya, nagsabi lang siya ng good luck. Congrats. At Tapos tuloy, hindi na po napumausap. diretsong tanong lang po, Mayor. Ano pong naisipan niyo? Bakit lumapit kayo sa kanya? It's a sign of respect. I would like to congratulate him as well as co-awardee ko. At kasama niya si Senator Bongo, pareha silang pinongratulate ko. Pero yun nga, sa kasamaang palad, habang nagsasalita ako, bigla yata silang umalis. At nasama pa nga yan sa mga camera nila ng ibang mga kasama natin sa media. Anong feeling mo nung nag-alisan sila? O umalis na? Medyo nakaka-distract din kasi syempre nagsasalita ka tapos biglang aalis tapos magkakausapin yung mga tao. Hindi ko alam kung ganun lang ba talaga sila o nagmamadali. Wow, Pero kung ako hindi ko gagawin yun dahil sign of respect yun sa isang taong inawardan at nagsasalita sa stage. Labo. Kung ito may isa pang issue, no? According to some may congressman comment na Yan. Ito maganda to. pabahay, yung condominium. Parang assignees lang daw, hindi kahit nagbabayad sila, hindi mapupunta sa kanila yung condominium. Yun nga rin po yan nga rin yung napag-alaman natin ngayon na yung pinagyayabang na mga condominium or pabahay daw kuno pero hindi naman pala mapupunta dun sa mga nagbabayad ng renta. So ang tawag daw, sabi nga ni Congressman Valeriano, ay mga assignees lang at hindi sa kanila mapupunta yung mga pabahay na yan. So basically para hindi ko alam kung para saan pa yung ginawang pabahay na yan kung hindi naman mapupunta sa kanila, lalo na kung nagbabayad sila ng monthly. Saan pala napupunta yun? So parang hindi pala pabahay yan, kumbaga pinagkakakitaan na pala yan. Saan ba napupunta yung bayad na yan? Hindi pala para sa kanila yan. Kung hindi para sa kanila, para kanino? Diyan ka nagkakamali. Ayun ang mahirap Ayun, ito, makinig kayo lalo na yung mga nanonood sa akin na SB. Makinig kayo. Pati ikaw na rin, SB, makinig ka. Hindi mo kasi alam ang ugali ng street dweller sa Maynila. Maaari ikaw, kinakaawaan mo sila. Bibigyan mo ng pabigas mo, ng padila-dilata mo, tapos sasambahin ka na nila. Pero hindi ganun yun Hindi ganun yun. Hindi ganun kabobo yung mga street dweller. In fact, matatalino yan. They are. Some of them or most of them are professional street dweller kung tinatawag. Baka yung words na professional street dweller, hindi mo alam. Pag binigay mo yung bahay dyan, alam mo kung anong gagawin yan? Bebenta nila yan. Tapos babalik sila sa kalsada. Ito ganito. Marami akong nakausap sa Baseco. Na nabigyan ng bahay ng Baseco community. Ito logic, Sam. Ito logic.
Para maiisip mo din kasi mukhang ang hirap ang hirap pagka ginto talaga kutsara eh. Hindi mo alam talaga yung sikmura ng ng Maynila eh, ng kalsada, 'di ba? Meron ako nakausap sa Basay community, mga nakatira sa bahay. Tinatanong ko sila, dati noon pa to, oh, okay ba ang ano nyo? Nung na-award sila, oh, okay ba yung bahay nyo? Ganyan, ganun, ganun. Okay naman daw. Kaso may bayad. 2,000. Nga. Oh. Ang gusto nila, walang bayad. Or ang gusto nila, bumalik sila sa squatter. Di ba na raw walang bahay? Most of them, ha? Most of them. Ayaw nila ng bahay. Gusto nila, balik sila sa kasada, wala silang binabayaran. Kumbaga, tinaas ni Yorme yung moral na kahit mahirap ka, meron kang matigas na bubong, kahit anong bagyo sa labas, hindi kayo mababasa, hindi kayo aandap-andap, hindi kayo uuga-uga. Di ba? Itong mga street dwellers na to, pag binigyan mo ng bahay to, ayaw nga nila ng bahay eh. Ayaw nga nila ng bahay. Very much willing nga silang tumira sa kalsada. Kahit bigyan mo sila ng bahay, ibebenta lang nila yan, kukunin nila yung pera, babalik ulit sila sa kalsada. I-relocate mo sa Nueva Vizcaya, sa Bulacan, sa mga pabahay, sa Cavite. Kukunin nila yung bahay, ibebenta nila, babalik sila sa kalsada. Yun ang ugali ng mga professional street dweller. Tapos bibigay mo lang, condominium 1, binondominium, bibigay mo lang. Ang tanga mo naman. Ganun ang ugali. Alam ni Yorme yun. Kasi galing niya sa babae. Galing siya sa baba. Alam niya yung silakpo ng mga street dweller. Hindi yan papatulongges sa street dweller. Palibasa mga tulongges kayo eh. Hindi nyo kasi alam. Alam nyo lang, bigay. Bigay natin yan. Tapos, hindi nyo na alam kung ano na mangyayari. O sino na isahan. O din mas mautak pa sa inyo yung street dweller. Ganon ang ugali ng isang professional street dweller. Wala akong nakita. Diyos ko. Ay, kasi ang mindset niyan ayaw nila eh. 'Di ba? 'Di ba nga ang kailangan unang baguhin is mindset. 'Di ba? Pag hindi ready yung mindset, kahit patirain mo ang isang street dweller sa magandang bahay, hindi niya ma-appreciate yan kasi wala siyang mindset. Ha? Kasi kontento na siya, nandoon sila sa kalsada na doon sila magsasaing. Tapos pag may mga dumadaan sa sasakyan, mamamalimos. Doon na sila kikita ng pera. Doon na tatambak yung mga kalakal nila, mga plastic. Ganun ang klase ng mindset nila. Kaya kahit bigyan mo ng bahay, mas gugustuhin, lalo na kung may bayad lalo na kung may bayad, mas gugustuhin at gugustuhin na lang nila na doon sa kalsada kaysa magbayad sila ng 2,000. Ayaw nila ng moral. For some. Siguro yung may iba, sige, let's give them a benefit of the doubt. Siguro yung iba, na ibang street dweller, gusto nila kahit paano mataas sa moral, mataas sa mindset. Sige, okay. Pero yung iba, yung karamihan, gusto nila sa kalsada. Kasi mas madaling kumita, kumbaga, no rules. Yan. No rules. Walang sinusundan, walang dapat bayaran, walang dapat ingatan na mga gamit, walang dapat ilagan na tao, pagtaguan na tao. Doon sila sa kalsada. Masaya na sila ron. Kasi mas easy access yung money. 'Di ba? Ganon, Sam, ang street dweller sa Maynila. Kala ko ba laki kang Sampaloc? Sa bagay, konti ang street dweller sa Sampaloc kumpara ang street dweller sa Tondo. 'Di ba? Mas maraming street dweller sa Tondo. 'Di ba? Tapos bibigyan mo ng condominium. Pucha, hindi mag-street dwellers na lang ako. Baka balang araw maghihintay lang ako na matagal. Magkakaroon na ako ng condominium, magkakaroon na ako ng binondominium. Ganun ba 'yun, Sam? 'Di ba? So mauna pang magkaroon ng bahay yung street dwellers kumpara sa amin na patas na nagtatrabaho. Na hindi makaipon kasi kapos pa rin, nagkakasakit. Tapos walang ipon, hindi makabili ng kahit isang unit sa condominium. Tapos yung street dwellers, lumuwas sa Maynila, tumira ng mga 10 taon, 6 na taon, naging pasaway sa kalsada, naging perwisyo, tapos magkakaroon pa ng bahay sa condominium, pinondominium. Wow! At saka ko pa matalino to. 'Di ba? Ano ba yun?
Kala ko ba matalino to? Di ba mga kayon? Sus, Good question. Yun, lighter topics. Kung kakagaling nyo lang ng New York Marathon, kamusta naman? Oh, Okay yan. naman, Naman yung 7 hours sa tapos nyo, grabe. Opo, more than. Actually, in-enjoy naman namin kasi Oo. we ran under the Smile Train Team Empower kung saan nag-raise kami ng funds para sa pagpapa-opera ng mahigit 100 kabataan na may cleft palate or bingot in na Filipino. This is not our first time. This is my second time to run. Last year, ganun din under Smile Train at sa London Marathon tinapos natin 42 kilometers and this year kasama ko po si Miss Rian at tinapos namin 42 kilometers at masaya Grabe, kami. haba. At natapos namin yun. In-enjoy lang namin kasi Ganda dinaanan ng namin Marathon. yung iba't ibang lugar sa New York. Pero hindi kayo naman nandaya? yun for competition. Nandun lang kami to finish it and yun nga, to raise the funds for the Smile Train charity. Pero kung hindi kayo nahirapan, kasi kanina pinakwento mo, nung dumating kayo doon, nag-hit sa'yo talaga yung jet lag, di ba? Yung jet lag lang yung naging problema, pero totoo lang, dahil with all the excitement, adrenaline, halos di kami napagod. Ang nangyari lang, mga bandang 30th kilometer, parang bumibigay lang yung tuhod namin, sumasakit. Pero sa utak namin, sa puso namin, parang hindi kami napapagod, nag-enjoy lang kami. Tsaka siguro iniisip mo na you're doing that for charity nga. Yung, Charity, yes. Iniisip ko para to dun sa mga batang papa-opera natin na may cleft palate at para sa mga kabataan. ang galing din mag-fit ng mga nagtatanong eh, no? Charity, Smile Train. Bumitaw na pala sila sa Miss Universe, yung partnership nila. I know, before, tama ba yung front row, tinutulungan yung Miss Universe. Do you know anything about that? Sino bumitaw? Yung, hindi na sila partners. Si Miss Universe Organization and si Smile Train. Hindi naman siya really partnership. Miss Universe organization is a charity also that helps different charities. Yes, yes. I'm the director for charity of Miss Universe Philippines. So, iba-iba naman yung mga tinutulungan natin for before tumulong tayo sa Smile Train, may tinulungan tayong Love Yourself, may tinulungan tayong True Focus, iba't ibang mga charities ang tinutulungan ng Miss Universe. Grabe yung pagbibida doon sa mga, ano, no? Sa mga charity, no? Ganun talaga pagka, yung pagpilit, no? Pagpilit talagang ikaw na mismo yung magbabrag sa sarili mo, no? Kumbaga, ikaw na mismo yung magmamalaki. Ikaw na mismo yung magsasalita para sa sarili mo, no? Hindi gaya ni Yorme Isko Moreno na alam mo, bihirang magsalita si Yorme pero ang nakakaalam, ang dami, 'di ba? Alam ng mga Manileño. So, yun yung proof na talagang may resibo. Na talagang si Yorme hindi na kailangan magsalita pa. Kasi hindi na kailangan sabihin na, ito, charity ko, ito, ganyan, 'di ba? Ito, halatang more on palabok pa. Naman siya nakakahon sa ilang mga charities lang. So, may tinulungan din kami. Iba naman, Pagtuloyin the Philippines para naman yan sa No? mga Di ba? kabataan na abandoned na may special needs na kabataan. So, pumunta kami dyan, ng mga Miss Universe, yung sila Celeste, sila Michelle D. So, iba-iba naman ang tinutulungan namin. Hindi naman ibig sabihin bumitaw kami. Pero, nag-iiba-iba lang. Pero ngayon, na tumakbo ka sa New York Marathon for Smile Train, ibig sabihin, tinutuloy mo pa rin yung tulong mo as SB. Tuloy pa rin po. As SB. As SB po. Oo. Kung hindi kayo punta sa Mexico, Miss Universe next week, saan yun? Sa dami po ng ginagawa natin, lalo na dito sa Maynila, baka hindi na po kayanin ang ating schedule. So, nagbibigay lang tayo ng full support para kay Chelsea manalo. Sana manalo siya. Pero going back to the New York Marathon, City Marathon. So, nung matapos yung 42 kilometers, anong pakiramdam? Sobrang unbelievable na parang natapos natin yung 42 kilometer kasi hindi kami masyado nag-training ni Rian. Sa dami ng ginagawa natin sa campaign, kasama ko po kayo, nakikita nyo. Linggo-linggo, halos araw-araw nandito ako sa Maynila, umiikot tayo. Sabi ko nga, paano ko pa masisingit yung mga training na para sa marathon? So sabi namin, Dami siguro na itong i-will na lang namin as in talagang Mga social ipipilit na media. lang namin tapusin yung marathon at hindi namin mapaniwalaan kasi walang training pero natapos namin 42 kilometer kaya sabi namin until now nga
hanggang kanina umaga nung usap ko, totoo bang natapos natin yung 42 kilometer na yun? Kumbaga parang kang tumakbong dito hanggang Clark, Maynila hanggang Pampanga. Kumbaga ang haba, no? Oo, baka muscle memory nyo na kasi sobrang fit nyo ni Rian. Nakatulong din siguro dahil sanay kami sa init. Tapos doon medyo malamig. Hindi kami masyadong napagod Oo talaga. nga ba tumatakbo ba? Wala man na-mention sa si Rian na dilipat siya sa ABS? Oh, ayun nga. Actually, nung nandun kayo kasi abang nandun kayo, kumalat yung ano na chika na May ganon? palipat siya at Oo. kayo daw nag-convince. May ganon. Grabe, kasi ako, may show ako sa GMA7. Tapos siya has been there sa GMA ever since nagsimula siya. So I don't think may ganun kaming usapan. Wala talaga kaming napag-usapan. Ngayon ko lang narinig yan. Wala, showbiz na to. Alright? Mga kayo, no? Di ba? Pantake mo, yun, hindi niya alam kung ano ugali ng mga street dwellers. So, ibig sabihin lang talaga na hindi mo kilala ang Maynila. Paano mo ngayon isa-solve ang problema ng isang Maynila kung in the first place, yung problema mismo, hindi mo talaga alam. O yung mga tao mismo within Manila, hindi mo kilalang kilala. Di ba? Dapat kilala mo, ultimo, galaw ng street dwellers, galaw ng mga politician, galaw ng mga tolongges, galaw ng mga Eddie at Patty. Di ba? Kasi hindi lahat Sam tulong no? Hindi lahat solusyon tulong. Hindi ko naman sinasabing huwag kang tumulong. Hindi ko naman sinasabing masama tumulong. Di ba? Siyempre, kailangan din ng tao na meron tumutulong kahit sino man, di ba? Hindi na nga tayo nabubuhay para sa sarili lang. Pero siyempre, hindi lahat doon. Hindi lahat. Kumbaga, problema ni Eddie Patty, tutulungan mo. Di ba? Corruption, problema sa Maynila. Ang solusyon mo, bigyan natin ng bigas, bigyan natin ng delata. Di ba? Hindi ganon. Hindi lang maraming problema ang Maynila ay hindi lang pagtulong ang solusyon. Nagaya ng sinasabi mo lagi, 'di ba? Kasi talagang ang Maynila maraming problema, maraming hindi matatapos ang 3 taon 'di ba? Na hindi lang sa pagpapaganda, pagpapatanggal ng mga korap na nakaupo, tapos yung mga paglilinis sa Divisoria, 'di ba? Mahirap 'yan, Sam. Sabi ko sa iyo, mahirap 'yan. Lalo na kung ganyan wala akong nakikitang ano sa iyo, pangil, hindi gaya ni Yorme Isko Moreno na nakita namin. Na pagka nagalit na ikaw na mismo ang mahihiya at susunod ka na, 'di ba? Hindi gaya ng nasa isip mo na pag ganyan-ganyan, patwita, mas patulong-tulong, wala kang sinabi na plataforma mo na paano lilinisin ng Divisoria, kung paano patitunuin ng mga korap na nakaupo, 'di ba? Wala naman kami makita sa iyo. Oh. Kaya ang hirap nung sinasabi mo, no? Sana ewan ko, pero mataas ang rating ni Yorme Isko Moreno, 53% pa din. Pataas na nga ito si Sam, nasa 11% pa rin. Alright. Okay mga kayon, maraming salamat. Pagpasensyahan nyo na kung medyo pumayat tayo. Kung medyo mababa pa yung resistensya natin. Pero makakahabol din tayo, ha? Makakahabol din tayo. This week, baka meron tayong survey. Okay? Pagka medyo nakabawi-bawi. Mga rashes pa tayo. Naglalabasan pa nga, Alright mga kayon, maraming salamat. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.